Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Pag hindi ho nakita ng gobyerno kung sino yung mga traders na yumayaman sa pawis at trahedya ng iba, sa kahirapan ng iba na pinagsasamantalahan, sila yung nagpapautang. Ito na yung sinasabing perpetual servitude. Maninilbihan ho ng alang katapusan sa sinasabing trader o namumuhunan sa kanilang lupain. Sila ngayon ang may-ari ng lupain, para sila ngayon yung mga alipin na lang. Nagtatanim ka na lang dyan. Sige, magtanim. Magkano kailangan ng anak mo? O sige, ito lang kaya ko. O sige po, mangungutang ngayon, mangungutang. Wala na hong... So, ano pang buhay na magsasaka? Nabubuhay na lang siya sa utang. Dikit pa ba siya sa lupa? Hindi na. Iyon ang buhay ng mga magsasaka. Sila ho'y nabubuhay sa sinasabing utang. Ngayon, kung ito ho'y mga magsasaka, mga dealers, ang yumayaman, sa halip na pondohan at tulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga kooperatiba, talagang irehistro ang bawat magsasaka, talagang hanapan ho, wala hong lumalapit ng mga magsasaka sa sinasabi nating pautang sa mga land bank na yan, maputok sa buhong mga yan. Alam niyo bakit? Ba't sila lalapit sa land bank? Ala kang collateral, ala kang silbi. Ang nilalapitan ho ng land bank, sabi nga ng land bank sa dyaryo, triple na ngayon ang aming pauutang na abot na talagang bilyong piso para sa mga magsasaka. LOL! Laugh out loud!